Guys, hello. Yan, magandang araw sa inyo guys. Sa video natin ngayon guys, ito magandang balita na naman guys para sa Pilipinas. So napakagandang balita na ito para sa gobyerno ng Pilipinas kasi sa sandatahang lakas guys, pilit na palalakasin at palalakasin. Ini-improve yung sandatahang lakas ng Pilipinas. At ngayon guys, magkakaroon na ng base militar sa Grande Island at Chiquita Island. Yan. So, gagawing base militar po yan para sa pagpapalakas ng Pilipinas. At syempre, pagagandahin yung mga kagamitan ng armas. Yan. Kailangan pagandahin talaga. So, napakaganda ng mga programa ng ating gobyerno guys. Tapos syempre, maraming good news sa press briefing lagi ng Malacanang araw-araw. Napakadami niyan. Kahapon nga guys, nanood ako. Meron akong napanood na groundbreaking ceremony sa pabahay na itatayo sa San Juan City. So napakaswerte ng San Juaneños na makakatanggap sila ng mga pabahay galing gobyerno. Siyempre marami pang lugar na mapapatayuan. At marami pa guys, marami pang good news. Pero ngayon yung anuhin natin yung sandatahang lakas guys sa pagpapalakas kasi kailangan natin to kasi lagi tayong binubuli ng China. So nakikipagtulungan yung Pilipinas sa Japan, sa South Korea, sa India, pati na sa Amerika para lang mapalakas yung sandatahang lakas natin guys. Yan. So patuloy na pinagbubuti ng ating mga kasundaluhan. Siyempre, patuloy na sinusuportahan ng gobyerno yan. So ito guys, panoorin nyo guys yung balita tungkol dyan sa Grande Island at Chiquita Island na tatayuan ng mga base militar ng ating gobyerno ng Pilipinas para patuloy na protektahan ang ating mga isla na nasasakupan. Yan. So ngayon sa administrasyon, so pinaglalaban po talaga ng administrasyong Marcos kung ano yung para sa Pilipino at kung ano yung sa Pilipinas. So ipinaglalaban po talaga, hindi po hinahayaan na mawala sa Pilipinas kung ano man yung nararapat na para sa Pilipinas. Kaya ito guys, panoorin nyo. Yes, the thrust right now of the Philippine Navy is to prepare for the eventual occupation or preparation of the land that will be awarded through a presidential proclamation declaring part of SBMA and Grande Island, Chiquita Island as military reservations. Naghahanda na ang Philippine Navy sa posibleng pag-okupa sa Grande at Chiquita Island sa Subic Bay. Oras na ideklara ito ng pamahalaan na military reservation areas. Sabi ng Department of National Defense, isang strategic location at vantage point ang lugar na malinaw na makikita ang mga pangunahing ruta ng dagat sa West Philippine Sea, kabilang ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Makakatulong din kung magkakaroon ng military reservation upang maprotektahan ang mga operasyon sa Subic Special Economic and Freeport Zone. The natural layout of Subic Bay provides safe harbors for our ships. The aircraft, we have a runway is already existing, hence the need to be able to have a military presence, a foothold in the Subic area. Matatandaan noong March 19, nahuli ang 6 na dayuhan at 2 Pilipino sa Grande Island na sinasabing sangkot umano sa pang-espiya at kidnapping na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nilinaw ng Philippine Navy na walang kinalaman ang pag-aresto sa mga dayuhan noong 1 linggo sa Grande Island sa plano ng pamahalaan na gawing military reservation ang lugar. The foreign nationals that were arrested on Grande Island were there even before the talks of having that as a naval reservation. Nauna sila doon bago lumabas yung news na gagawing naval reservation ang part of Subic Bay. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, lumahok ang sandataang lakas ng Pilipinas sa prestihiyosong Raisina Dialogue sa India nitong nakaraang linggo. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagdalo ng Pilipinas kung saan nakibahagi ito sa mahahalagang diskusyon tungkol sa regional security at defense cooperation.
Hinikayat din ito ang India at South Korea na sumama sa security group na Squad, isang informal multilateral partnership sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. During the event, he engaged in key discussions on regional security and proposed expanding the Squad. This security grouping to include India and South Korea to strengthen Indo-Pacific defense cooperation. Inihayag din ni Browner sa dialogue ang lumalagong ugnayan ng Pilipinas at India sa pamamagitan ng mga joint maritime exercise, defense acquisition at training exchanges. Sabi ng AFP, layo nitong palawigin pa ang pakikipag-alyansa sa mga bansa na may kahalintulad na pananaw upang mapanatili ang bukas at malayang Indo-Pacific region. Overall thrust with all of this is of course mapalawig nga natin yung alliances natin with like-minded nations and well-meaning nations. And so we're reaching out to the most number of nations that are willing to join us in this bandwagon towards one common goal, to maintain an open, free and open Indo-Pacific. Ang RISI na dialogue ay isang tao ng pagtitipon ng mga policymaker, opisyal ng militar at eksperto sa iba't ibang bansa na isinasagawa sa New Delhi, India. So, yun guys. So, napanood nyo guys. So, ano masasabi nyo guys? Comment nyo lang yung masasabi nyo. Kung suportado nyo yung gobyerno natin, comment kayo. Siyempre, pa-like and share na rin po ng video natin. Siyempre, mag-subscribe na rin kayo. Pro-government po tayo guys. So, sinusuportahan po natin yung gobyerno natin. Hindi po tayo nakasuporta sa iisang tao lang. Kasi sumusuporta tayo sa bansang Pilipinas at hindi po sa iisang tao lang or hindi sa iisang pamilya lang. So, gobyerno po ng Pilipinas yung sinusuportahan natin. Kaya mabuhay po tayong mga Pilipino. Nasa ang sulok ka man ng mundo, mabuhay ka. Dahil isa ang Pilipino. Yan guys. Maraming salamat sa inyo.